Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. We are the voice of truth and reason in every town, in every season, with pens of light. We draw the line for justice, peace, and stories spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our steadfast flame. Ethics, courage, our claim to name. United, free, we raise the call for press and people, one and all. We stand for facts, for tales unbarked, for every voice that can't be caught. We write with fire, we speak with grace, for truth must rise in every place. Through words we build, through ink we guard, with fearless hearts and standards hard. Together bold our stories shine, in every lead a living sign. Final Press Club beyond the page. We face the times, we speak the age, with honor sharp and stories strong. We serve the truth where we belong. For the press, for people, hand in hand, beyond headlines, we proudly stand. Yes, good morning each and everyone. Welcome to our press briefing of our Cebu Press Club today, September 5, 2025. Thank you for joining us in this very important press briefing. We are actually talking about our vehicle plates from the LTO. We have a panel from LTO. We will be discussing the road safety, vehicle plates, and of course, we have our panelists from our Cebu City Police office. Police Office, CCPO. We have our panelists here, and then we will be asking them questions later on. Here with me today is my colleague from the media, of course, my compadre, Kuya, Pare, Boy Kagalitan. Pre, good morning. Good morning, Fred. Again, salamat. No? Before that, we will, in behalf of our founding chairman, Junilio Nino Padilla, who is still in Manila right now, and our president, Dr. Romy Peñalosa, who are present today, and to other members. Can you kindly introduce, Fred? Yes, we have here very early today, Bigong Cesar Albor. Atong patpakan. Yes, Cesar Albor, and we have here, of course, June Santa Cruz. Yes, sir. Our floor director. We have Danny Cumtas. Our president, Romy Peñalosa. We have, of course, my colleague here, Boy Kagalitan, and yours truly. Naabot na atong kauban sa si Si June Mr. Kulata himself. June Kuya sa din. Kuya June Kanya. Okay, Pre. Go ahead. Si amigong Arke Oy, Baguio. Arke, Hindi na to kaligtas. Hindi mo mani Ang atong attendance. secretariat ni Akram. Yeah.
To all our friends who are viewing and listening today, this morning, it matters impact of all of us, whether as motorists, commuters, or members of the community sa atong Catalina. Today's briefing is your chance to get factual updates and have your most pressing questions and concerns addressed. Okay, Pre? Yeah, perhaps we will now give each of our resource persons time to introduce themselves and share relevant updates from their organization. LTO, CCPO, o Aribata sa PDS 7. Once everyone has spoken, paring Boy and this humble representation will raise important questions that are top of mind for the public and for the media. Okay, Pre, and then we will give the floor to our guests today to introduce themselves. Yeah, we will start first from the Land Transportation Office. Dili taga DPWH siya. Right. May buntag mga sirs, may buntag sa tanan. In behalf of the LTO7 Regional Director Glenn Delario, ako din si Hakam Nepomuceno from the Operations Division. So daghang salamat sa Cebu Press Club sa inyong pag-imbita namo diri aron mapahibaw ang atong mga kaigsuonan mahitungod sa gipaygayon karon nga accelerated plate distribution sa LTO. So to give you an update, nagpadayon karon ang accelerated plate distribution sa LTO. Kuan kini gipaygayon kini sa tanan nga 39 district o extension offices sa LTO sa nagkadaiyang probinsya dinhi sa Region 7. So kung wala pa mo'y plaka, akong giauhag atong mga motorista o mga tag-iya sa sakyanan o mga motor, kadtong mga motor nga narehistro og 2017 below or bin baka wala pa mo'y assigned plate nga narehistro 2017 below or ang inyohang mga plaka kay naay 7 character nga kanang assigned plate, so muadto na ta sa ato ang pwede ninyo maklaim ditso, isyuhan mo ditso plaka sa atong mga district o extension offices. Automatic ilahan ng isyuhan o pwede ninyo maklaim ditso ang inyong mga plaka. Ang inyo lang daton ang inyong ORCR, ang inyong valid ID. Kung authorized representative inyong ipadala lang po ng inyong authorization o ang duha ka valid ID sa tag-iya o sa mga representante. So para sa mga sakyanan o motorsiklo nga na rehistro 2018 and above, so present. So kung ang MB file ninyo nagsugod og 0701, pwede ninyo atuon ang inyong mga plaka o i-claim dito sa new registration unit. Nahimutang kini sa MBIC building sa LTO compound diha sa may Subang Dako, Mandawi City. O niya para sa gatong nagsugod o MB file na nagsugod og 0716, pwede ninyo atuon ang atong Cebu City District Office nga nahimutang sa 4th floor sa Robinson's Galleria. O kung ang mga motor ninyo na rehistro sa Region 6, 7 o 8, ang mga replacement plate ninyo pwede na ninyo mag-claim sa atong plate distribution hub. Dito nahimutang sa Barangay San Isidro, Talisay, Cebu. Ang landmark ani kay naa sa kilid sa South Medical Center Hospital, no? Unya kung kamo nagpakisayod sa inyong mga replacement plate, labi pa to mga green plates pa o kuan, kung kabalo mo, kung kamo ang first owner nya, kabalo mo asam nga ninyo applyan o gibayran ang inyong replacement plate, nag-auhag ko nga mas maayo nga ang atong mga motorista o mga tag-iya sa sakyanan o motor atong atuon, no, mga LTO offices kung asa nato ni gi-applyan o gibayran ang atong replacement plate. Okay, so mao kadto ang mga updates.
mas maayo nga akong giawhag pag-usab ang atong mga motorista o mga tag-iya sa sakyanan ng motor nga diin ilahang i-claim na ang ilahang mga plaka kay aduna na gitay mga plaka no nya di ay patuod last kung dili ta gusto nga moadto sa mga LTO offices na apod tay kuan tracker plate tracker no pwede na niyo na app ana sa gov.ph na apod na website pwede ninyo matrack kung asa na inyong mga plaka o kung dili mo gusto nga mo ato sa LTO offices mo claim pwede sa ninyo ipa-deliver sa atong mga accredited courier services inyo lang ng kuan i-click o mo select mo mga courier services nga gusto ganahan mo o nya inyo nang matrack kanus maabot ang inyong mga plaka o unsa ni status ni inyo. Okay, daghang salamat mga sir. Okay, pre, about to pagpaila-ila, pre, ni Sir Hakam na kompleto Ricardos. Kompleto yun, no? Kay iya na ba, sulti tanan, no? Mo follow up ka. But before, magutan sa LTO, maayo ka, pre, ang atong pangayuan o opening statement, ang atong representative, ato rin Kuya, gikan sa CCPO, pre, in the person of Lieutenant Colonel Alan Del Rosario. Kuya, Deputy Director of Administration. Yeah, Deputy Director for Administration. Kuya, maayong buntag. Maayong buntag ka natong tanan. O sa daghang salamat sa mga kuya na nakaroon dire sa pag-imbitar sa amoa. On behalf of our City Director, Police Colonel Enrico Figueroa, I am Police Lieutenant Colonel Alan Rosario, the Deputy City Director for Administration. Nag-assume lang ko, I think last week lang, as Deputy City Director for Administration. So as far as Cebu City is concerned, may program kasi nga natin yung CCPO, hindi pangunahan sa atong City Director, na lahat ng resources ng PNP dapat nasa kadalanan. Manpower, communication, mobility. Kay yun ang pinaka-main na trabaho kasi ng PNP yung crime prevention. Ngayon, despite sa atong effort sa crime prevention na mahitabo, doon papasok ang ikaduhang basic na trabaho ng PNP which is crime solution. So, pagkakaroon we have this yung 5-minute response. So sa mga subuanan sa mga kaubayan natin sa Cebu City, makakaasa kayo ng ating kapulisan sa Cebu City is nandyan lang po sa ating mga karsada. Andam mo alagad anytime, then yun nga, kung mayroon kayong kinahanglan, makakaasa kayo within 5 minutes, maka-respond din namin. So para sa Okay, pre. Clear, no? Nindot pre. So, thank you, Kuya Alan. So, adto ta sa LTO, pre, kay murag gikompleto na ito kay kanina. Nagreklamo, pre. Publiko. Una pangutana, sir. Pagkakaroon, daghang kay motorista may reklamo regarding their official plates kay ato na hibaw-an nga naa ang inyong mga programa no gihatag na in fact you are very kadyo no dindo ang ilang distribution karon pero mangutana ta kung pila pa ka porsyento o pila ka libo ang naa diha kay sumasa mo nahibaw-an puno kay inyong bodega sa mga plaka nya ngano nagkayon ani man pila man ka adlaw buwan gikan pagkapalit ang sakyanan nga ang plaka ma-available na. Okay, daghang salamat sa mga pangutana sir. So as to pila na ang na-claim o ang wala pa na-claim no. Dili ko kuan sa specific kay sige man ang distribution, sige po ang pag-claim sa mga plaka, pero ang bulk sa kanang mga plaka nga wala pa na-claim no, kini mao mga cascading place nga atong mga 2017 below nga man rehistro nga sa mga motor. So mo na nga giauhag nato ang kuan mas maayo no. Gi-roll out naman sa LTO no ang maong pamaagi, mga inisyatibo nga diin ang mga plaka ma-distribute sa atong mga kaigsuonan.
kuha na ta, nata diha sa mga malls, maskin sa kadalanan, nagbuhat na og mga plate distribution campaign nga ang atong mga LTO personnel. Gani nakialayon ta sa atong mga local government units, sa atong mga local government officials nga kung pwede magtinabangay ta, mag-collaborate ta nga ma-distribute ang atong mga plaka. So sa pag-awhag, atong awhagon ang atong mga motorista pagbalik, nga diin available na gid ang atong mga plates niya kanang mga ang mga ball kana 2017 below, pwede gid ninyo moadto lang ta sa atong nearest LTO niya maisyuhan dayon sir, o kanang plaka ang atong mga kaigsuonan, o kanang maklaim dayon nila diha dayon nya. Kini mao nay importante mo kining plaka kay mao ni identity sa atong mga sakyanan o mga motorsiklo. So mao na nga kuami nangayon sa inyohang kooperasyon, nangayon sa inyong pagsabot nga diin magtinabangay ta kay kini ang tuyo ug tumong ra mong ginani ang road safety o kining kuami bitaw identity sa mga sakyanan nga kung magalig na ay mga untoward incident o na ay mga krimen nga mahitabo si bako palayo nga diin ma-identify dayon o para po ni sa atong tanan nga nagamit sa maong atong mga kadalanan. So balikon ko pag-usap nga diin atong awhagon ng atong mga kaigsuonan nga bisan pa sa mga kakulian, bisan pa sa mga issues nga atong kana sa gubang, wala mong lain nga solusyon ani kung dili ta magtinabangay. So anda mga LTO mo serbisyo mo hatag og assistance sa atong mga kaigsuonan kanin wala pa kakuha sa ilang mga plaka. Pwede rin mo padangat sa inyong mga concerns sa atong mga LTO offices kung naamoy mga pangutana na atong FB page, na atong mga mga contact details. Pwede rin nato na sila ma-assistant sir o kung naamagan na sila mga kakulian sa pag-claim sa ilang plaka. Salamat kayo. Okay, nakoy gamay pasupot pre, no? Kini ang ato na bawaan nga ang LTO kaniadto, no? I don't know karon, no? Nga wa na kunoy pictures gawas, ang pictures na nasod unsa ka tinuod na Kani sir, kuhaan gina, dili na nato i-tolerate ang mga fixing activities kay gani natay mga gihimo nga lakang ang maski natong LTO Central Office gi-advocate gina nato ato ginang gipaingoskan strict implementation kanang mga fixing activities. Kung ang atong mga kaigsuonan nga kanang mo bisita sa atong mga LTO offices o kung naamoy naibawan o kanang na-witness ng mga fixing activities kaning mga fixer o pwede gina nyo ipadangat sa atong kanang LTO mga complaint hotlines o ang atong kanang isumbong mo kay chief o pwede na nato ikuan kay dili na nato i-tolerate kanang mga kaniadto o mga kanang kung naam gani mga present nga mga insidente, dili na nato i-tolerate kay gusto nato nga ang imahe sa atong gobyerno publiko kanang pag-serve gid sa interest sa publiko o kuan. So daghang salamat sir. Okay, ato li klaro kay na text nako. Pila kuno kalibog yun ato i-distribute din sa ato region. Kanya pila na ka% ang distributed o pila ka% ang dapat na i-claim? Backlogs. Kuan sir, dili ko kuan sa definite pero ang estimate ng mga kuanta dapat distribute nato kay tong last nga akong kuan it's almost 500,000. So pero anang sa deadline nga giset ang atong central office nga dapat by October 31 ma-distribute na gyud ang tanang mga plaka. So gipaningkamutan gina ang atong mga management sa LTO 7 led by atong sa atong regional director gibuhat ang tanang inisyatibo gani na mga update sa atong FB page o sa atong mga offices nga moabli og Sabado o sa weekends maski sa holiday
kay para lang yun ma-distribute ang mga plaka ngadto sa atong mga kaigsuonan. So balikon ko kung ganahan mo nga mo claim sa inyong mga plaka adto lang sa nearest nga LTO office nga sa inyong duol, or kung ganahan mo ipa-deliver ang inyong mga plaka, i-access lang ninyo ang atong LTO Plate Tracker nga app o website. So it's high time pre nga atong i-awhag ang atong mga listeners, ang atong mga viewers nga ilan na i-claim ang plaka kay mura na i-programa nga until October 31 nga kinahanglan ma-claim na ang mga plaka. Imagine 500,000 pre. Gatipun og pa na. Correct. Do you have any other means like mohatag na kay trabaho mo ni ang mga weekdays na apa tay mga Sabado nga pwede inyong iprograma nga maka-claim ang atong mga motorista? Ingon ani lang siguro pre, kaning gi-spell out naman ni sa to ang LTO nga kung dili mo kalugar, no? Inyo lang dili mag-online mo sa e.gov.ph. LTO trackers, no? Aron na pa-deliver. o para whatever silang gusto, information, makita nila dito tanan. So far wa may Sabado nga pwede sa mo claim. Na ay Sabado. So Na, that's a weekend. welcome development. Sir, kana actually sukad nga gi-order or directive sa atong LTO chiefs sa secretary nga accelerated plate distribution nagitay mga Sabado Domingo maskin mga holidays kanang pwede makaadto atong mga kaigsunan. Ang mga updates sa kanang mga open nga offices sa mga LTO, i-check lang nato, pwede nato i-check ang update sa atong FB page kay para maibaw-an nato unsay mga kanang LTO offices nga sa ilang duol nga open sa Saturday, Sundays o kung sa mga holidays nato. Okay, nahindo kay pre. Okay, pre. And then atong na sa atong Cebu Press Club here, alas 10:27 na. Napalay introduce pre. So before ta mo introduce sa atong additional panel karon from the Cebu City Police Office, maminaw tag mga importante nga information. Break sa ta. Breaks. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. And reason in every town, in every season, with pins of light, we draw the line for justice, peace, and stories spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step. In the hustle and bustle of city life, amid deadlines, distractions, and the weight of the everyday, sometimes your soul needs a pulse. Tucked gently within the heart of the city, just 8.5 kilometers from Cebu, City Hall lies a sanctuary untouched by noise, untouched by time. Nestled in Purok 5, Barangay San Jose, Talamban, Cebu City, Señoritos Garden offers you a quiet escape that feels worlds away. A place where love is celebrated, where friendships are renewed, and memories are planted beneath the trees. It's not just a venue, it's a feeling, a retreat, a moment you'll carry forever. Señoritos Garden, a hidden, romantic, and timeless garden for every cherished occasion. Been thinking about us? So have we. For inquiries, reservations, or maybe a little more, call 0999-883-8789. We're just one call away from turning what if into when. Señoritos Garden, a hidden, romantic, and timeless garden for every cherished occasion. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria.
pampalakas ng resistensya. Maglactopavi araw-araw. Natural ang galing. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cebu Press Club, our band of flies beyond the noise, beneath the skies. Welcome back sa atong Cebu Press Briefing sa atong Cebu Press Club here sa atong nindot kay nga venue, atong sponsor ang Raja Hotel. Naagin sa sentro sa Cebu. Naadiri sa Miss you bar. Bishu Bar, no? Naagin diri sa Fuente Osmeña Circle, no? So thank you so much, and we are actually live sa atong CCTN Channel 47, and of course sa atong Radio 1 Cebu, no? So going back ato sa i-introduce pre. Okay. We have a personality, another kuya from Cebu City Police Office. Chief sa TPV, sa CCPO, Chief of the Traffic Enforcement Unit. Diri sa atong Dakbayan, ato sa pangayuan o Opening statement. Opening statement. Si Police Lieutenant Colonel Attorney Jomar Medel. Sir, good morning, sir. Yes, Kuya Sir, good morning. Sa ato ang mga naglantaw sa inyong media forum. So, I am Police Lieutenant Colonel Jomar Medel, the current Chief of the Traffic Enforcement Unit. So, the Traffic Enforcement Unit has three functions. We have the traffic enforcement, the traffic management, and the traffic investigation. When it comes to traffic enforcement, we complement the LTO when it comes to enforcement because we also issue temporary operators permit, and at the same time we complement the CCTO for the issuance of the citation. So we enforce both the national laws, traffic laws, and also the city ordinances. And the very importance of our traffic enforcers they are the one who will be responding to all traffic incidents. So all vehicle mishaps that will be happening within Cebu City, our traffic enforcers, aside from responding to that incident, as being mentioned by our DCDE earlier, that within that 5 minutes, our traffic enforcer should respond for all incidents happening within Cebu City. After that, our unit will also do the investigation. So who will be the at fault person transpired during that mission. So basically, that is the function of traffic enforcement unit. Thank you. Okay, thank you so much. So, pre, murag nindot ni pamutan o dito either
si Sir Alan o Sir Attorney Jomar, kining puro challenging kining pamahayag pre. Gikan pa man ni atong 85 days lang 65 days na nakalingkod as PNP chief. Kini lagi 5-minute response. Considering sa atong situation, especially na as mga bayan, mga syudad, kaperte yung traffic ka din so may challenge niya ng 5 minutes kay namay mo ingod good pre parimboy hambog ako nun kay ang mga pulis kuno mo abot more than an hour nya wala na diha ang krimen o panghitabo kung na ay parespondihan especially so ngay abot padagpadung bagay mo kusog kay ang wangwang makabantay na ang girespondihan sir kini 5 minutes what's up feasible, viable, attainable? Sir, palihog ko na i-explain sa itong mga suging paminaw at itong mga viewers ka. Before that, pre, they will comprehend na niyata LTO sa. Related naman. Related na sila doon. Pwede na ito, patubagon. Ito LTO. Okay. Sir, thank you for that question, sir. Actually, sir, the reason behind this 5-minute response is yun nga, sir. Before, yan yung karamihang reklamo na na-receive ng PNP. Yung matagal rumisponde. Kaya nga nagkaroon tayo ng ganyang program, yung 5-minute response. Dapat within 5 minutes, once na natanggap ng PNP ang complaint or sa mga concern, dapat within 5 minutes makarating na kami sa area kung nasaan yung concern. Then as to yung concern nyo nga na kung viable pa dyan dito sa especially sa highly urbanized cities considering the traffic situation here. That's the reason why na meron kaming everyday, every hour na simulation exercises. Para regardless kahit anong situation dito sa Cebu, inclement weather ba, or during peak hours, of, is malalaman namin kung saan kami pwedeng mag-adjust. Halimbawa, inclement weather, paano kami makaka-responde kagad ng 5 minutes? Kasi kapag may inclement weather, syempre, lahat maapektuhan Baha, di ba? Baha, ganon. So nag-a-adjust kami accordingly. Then kapag peak hours, syempre matraffic. Labasan ng mga estudyante, labasan ng mga trabahante. Paano kami makaka-responde ng 5 minutes? Yun ang purpose ng aming simulation exercises. Almost every hour may simulation exercises kami para maka-adjust kami accordingly. Ano ang dapat gawin ng PNP. So, that's all na sir. Okay. Sir, you rejoinder? Yes, in addition to that statement of our DCDE, it's actually helpful that the simulation exercises has been done every day with our officers on the ground. And aside from that, in response to your question, sir, is it visible, the 5-minute response? Yes, because it's a resounding yes. We have already done that, the 5-minute response, even in our traffic situation, because our deployment now of our troops, we have like in us, the traffic enforcement unit, we deployed in the major intersections. Kung asa po yung may mga conflict areas na mga intersections, doon po namin nilalagyan, and rotation po yan. So we have the day shift and we have the night shift, in which we have also the data na kung saang intersections, major intersections, at that particular time na mahaba yung traffic, there's a heavy traffic, doon po natin nilalagay yung enforcers natin. In case there's an accident happen right there, so madali lang po sila kasi andun na sila sa area. The same po doon sa mga stations natin. Yun po ang ginawa nila ni DCDE, ni CD, na mayroon po tayo, in fact, mayroon tayong mga observation post kung saan established na po yan na may composite team dyan na magkakandak ng checkpoint or moto stops together with other law enforcement agencies. And if ever may incident that will occur within that radius of their observation post, automatic po magka-responde yung mga tropa na nandoon sa OP. So, visible talaga yung 5-minute response. Okay. Before atong patubagon ng LTO, kaya mo comprehend naman siya.
No? Ang ato lang we will make it clear, no? Kini kong ginaring situation 5-minute response. Para nako nindot paminahon. Pero pag-implement murag lisod diri sa ato suko because number one, dili ta equipped with atong mga enforcers, no? Number two, we have no command center to look into it. On the immediate response na makita na to na doon na CCTV all over the city nga manage, no? Saan na to pagkabot anong 5 minutes response? Gawa man tayo igong command center as far as the LTO and then the CCPO or the City Traffic Enforcing Office, no? Will you please tagay ko na tagpamahayag ini? Unahan na to LTO. Okay, sa mautubag with regards sa 5 minutes, I think ang PNP may nagkawana ng advocate ng program nila, sir. Pero with regards sa mga traffic violations, ang atong mga law enforcement officers sa sa Field Enforcement Unit, everyday gina sila, nag-conduct na sila law enforcement operation, roadside inspection katong sa mga dili roadworthy nga mga sakyanan, labi pas mga adunay mga worn out tires nga o mga defective nga mga parts o accessories. So mo na nga kanang mo na ang manang usa sa mga inisyatibo karon o kanang i-advocate gyud sa LTO o sa atong LTO chief nga kaning mga defective o unroadworthy nga mga sakyanan kay diri mo gud magsugod ang mga disgrasya at the same time makakosa ni siya o ganang kuan perisyo sa atong mga motorista sa kadalanan. So naa atong mga field enforcement gani kuan ni sila nagkuan sa ni sila og mga unregistered nga mga motor vehicles usa na sa mga advokasya sa atong kanang kuan atong buhatan. Actually, sir, kagaya ng nasabi ko earlier, sir, na yung resources natin, manpower, mobility, actually nasa kadalanan na siya, sir. Strategically, nakaposition na siya sa, especially sa mga financial establishments, major thoroughfares, at saka kung saan mataas ang krimen. Then we're also taking advantage of the technology that we have. Lahat po ng mga personnel natin na naka-deploy na nagre-render ng duty at saka yung mga mobility natin, meron po silang GPS. Meron sa amin sa Cebu City Police Office, meron kami tinatawag na Tactical Operation Centers. Meaning Tactical Operation Centers, in real time, namomonitor namin kung nasaan yung mga tropa. So once na may matanggap kaming tawag na kailangan ng responde ng PNP, makikita namin kung sino yung pinakamalapit sa area na yon. Then meron din kaming nagagamit din namin actually yung command center ng ng LGU. May tropa kami na naka-deploy doon. Para in case na may halimbawa sa isang lugar, halimbawa dito sa Puente, kinahanglan responde. So ang gagawin ng tropa natin doon sa of course sa Tactical Operation Center ng CCPO, titingnan nila kung sino yung pinakamalapit na tropa na naka-deploy dito. Then yung Tactical Operation Center ng Cebu City, more on CCTV, ifo-focus nila ngayon dito yung CCTV para makita yung real situation. So ganun po yung ginagawa natin. Kumbaga lahat ng technology, available technologies at saka mga resources, kumbaga kino-combine na po natin para at least aside from makaresponde tayo is real time ma-monitor natin kung totoo ba na yung mga kapulisan natin, yung resources na Cebu City ay nagtatrabaho talaga, na hindi nagtatago, na nandiyan sa kadalanan. Halimbawa ako, nandiyan ako sa Puente, sasabihin ko, nag-render ako ng report na nandito ako sa kadalanan, sa along Puente Circle. So para ma-validate natin yan, titingnan namin sa CCTV, totoo ba na nandun yung pulis natin nakatayo? Mabe-verify din po natin yan. Para malaman natin talaga yung pulis natin is nagtatrabaho, hindi nagtatago. Okay, pasupot pre. Kuya. Yes, our setup in the traffic enforcement unit is that we have a collaboration with the Cebu City Traffic Office also, or the CCPO. And good thing that CCPO has a eagle eye
kung saan yung mga establishment or yung mga may mga CCTV areas na mga street natin, doon nila na monitor. So every time may makita yung operator doon that there's an incident or any lawless elements or lawless violations, tatawag ko yung operator ng CCTO doon sa command center, yung Tactical Operations Center ng Cebu City, or kung if it is a traffic concern, doon tatawag doon sa office namin. We have a radio operator, and then the radio operator will call our enforcers on the ground in order to respond for that incident. So, yun ang setup namin sa Cebu City Traffic Office. Okay, pre. Sa imong... In short, may command center tayo. Yung sinasabi mo, Eagle, ay sa CCPO yung command center natin. Yung binabanggit mo. O sa city, sa LGU. Because I'm about to say, ako familiar ako sa mga command center. Lapu-Lapu City may command center, Mandawi City may command center, Cebu City as well. No? And then, good that nabanggit ni Kuya Alan na may deployment pala sila ng their tao nilagay doon sa command center. Doon makikita. Kasi real time, nakikita mo lahat yung mga tropa, nagtatrabaho ba, nakaposte ba. So, okay yan. Kasi with regards to, but sa CCPO itself, walang command center o meron din? Meron. Meron din. So, at least collaboration sa, Dili man kayo sophisticated. O dindot okay. Equipment. Idigtanaw mo pre, from this point to another point, pakita mo yun mo. Asa padong, asa exit, kung nakikipagkita, no? Yan ay command center. So, ang tanang command center, naka-deploy yun itong mga tropa? That's 24/7? Siguro. Ang Mandawi City Police nila dito, naka-deploy sad. No? But is that 24/7 or as the need arises? According sa Mandawi, akong pangutan na head dito. So, 24/7. 24/7 na 24/7. That's a welcome development. We'll really coordinate it. Nga to ang kuan. Ang last question natin, before atong ihatag sa interaction sa atong mga membro or open forum. Kining last question na. Okay. Unsay preparations sa atong city police, including the LTO, kay nipatong na ta sa month of bear, no? Kay bautang Christmas seasons. Grabe ang traffic, crimen, incidents on the streets. Unsay preparations sa atong hapit na sa ang Todos Los Santos. Nanasayo. Atong kini November 1 and 2. Grabe kayo ang atong mga traffic mahitabo sa dulan sa mga samang. So sa mga preparation bare months para December. Unahon na to LTO. Okay sir, sa preparations nga gibuhat sa LTO before kay naamasad mi mga oplan, ganing oplan Ondas, oplan Pasko, kanang kumabot ng kanang mga pre-week or weeks before sa pagkandak sa oplan. Pero sa gihapon ang LTO napaygayon gyud kining atong mga roadside inspection, kudiin kung conduct ang atong mga law enforcement officers o kanang pag-inspect or check up sa mga nagbiyahe nga mga sakyanan o mga motor din sa atong kadalanan kay sa ako pang gikuan sa nag-mention ganina nga naay mga sakyanan nga mga motor nga naay mga defective parts o accessories, labi na o kini mga worn out tires, mga broken windshield, mga defective signal lights, headlights, tail lights, kini gid atong gikuan kay kuam guni makatampo ni sa mga untoward incident o pag-promote nato sa road safety kung kining mga sakyanan na nasa itong kadalanan. Unya sa naputig ipaygayon gani in participation kay naman tayo na-mention ni Atty. Medel nga sila sad maka-issue sad sila o kanang TOP kay ang atong CCPO TEU LTO deputized
ana sila mga officers nga LTO deputized agent po, sir. So kana sila maka-enforce na sila sa RE 4136 o ang atong other related mga special transport laws, rules and regulations. Unya in collaboration sa uban nga mga agencies, law enforcement agencies, mga LTO deputized agents, ato ni silang giawhag o kuan nga mukandak sad sila o susama nga mga law enforcement gani na kanang giluwatan nga memo si director nga kini mga road safety measures mo'y kuan ipatuman gyud sa atong mga LTO deputized agents. Ikatulo kini mga overloading. So sa mga overloading natay gitawag nga Oplan Anti-Sardinas nga kining ato mga passenger bus, mga PUPs, MPUJs, tanan ato nang gipatuman nga diin naaragi siya passenger capacity sumala sa iyang kuan. So gi-enforce ni sa atong mga law enforcement officers maskin sa atong mga deputized agents. O ikaupat kini mga overloading sa mga trucks. Natay mga gipang deploy karon nga LTO law enforcement officers mga sirs dito sa wing bridge sa DPWH sa Minglanilla o kuan kay makita man nato usan is mga kuan mga overloading, actual overloading nga mga truck nga mo'y usa sa naka-contribute nga madaot ang atong mga dali madaot or maguba ang atong mga kadalanan o nakahatag o kuan ba kung overloaded o kuan basing na mga untoward incident nga mahitabo kumikan di overloaded man. So mo sa ni atong gitutukan karon ang kani mga kanang kuan overloading mga vehicles. Okay? In total, in gist, kuan ang tumutuyog yun, nga gipahingusgan pag-ayo sa LTO ang kaning atong road safety. Kay dili ta gusto nga kananaay mga aksidente o mga road crash incident nga mo'y kanang mahitabo sa atong kadalanan. In preparation, kay ni abot naman kita sa per months, kanang mo itubag, sir. Other than sa atong preparation, napot tayo ikandak nga mga random terminal inspection para sa atong mga public utility vehicles. Puhon nga dayon lastly kaning atong information campaign nato para sa atong mga motorista nga diin makaibaw kay nating mga motorista bisan kuan kanang wala kay balo sa ubang mga balaod nun. So dapat nga maskin ang pagsulot o kanang seatbelt dili gani kakuan. So ato ni silang pahimangnuan kay usama na sa tenant sa enforcement dili lang kay ang punitive nga pagpanakop kundi ang kuan sa persuasion nga i-persuade nato sila pinaagi sa information drive nato sa LTO. Okay, so kompleto pagkatubaga pre and then hope nga di natakita mga modern jeep nga o mga buses nga grabe ka nakapuno maluoy ta no. Unya usahay signal bus na katubag no. Kadang ang mga bike piiton sa mga lalaki laway kita naawon. So mga senior citizens pre luoy sa mga senior no. O diya siguro suggestion lang i-appeal taon ang kanang road assistance program kung naa magalit no. Kay especially kada mo biyahe lagyo makatabang tas mga motorista nga madautan or unsa ba nay kakulian sa kadana. Harita si CPO, pre. Harita si CPO. Sa dili pa baga kaisudan ang natuntak na alang sa iyong kasayon o kasayuran, alas 10:53 na before na to patubagon ang taga CCPO, mamidaw tas mga mahinungdanan. Cebu Press Club, our band of flies beyond the noise, beneath the skies, and reason in every town. In every season, with pins of light, we draw the line for justice, peace, and stories fine. Cebu Press Club, our band of flies beyond the noise, beneath the skies, integrity, our step. In the hustle and bustle of city life, amid deadlines, distractions, and the weight of the everyday, sometimes your soul needs a pull.
tucked gently within the heart of the city. Just 8.5 kilometers from Cebu, City Hall lies a sanctuary untouched by noise, untouched by time. Nestled in Purok 5, Barangay San Jose, Talamban, Cebu City, Señoritos Garden offers you a quiet escape that feels worlds away. A place where love is celebrated, where friendships are renewed, and memories are planted beneath the trees. It's not just a venue, it's a feeling, a retreat, a moment you'll carry forever. Señoritos Garden, a hidden, romantic, and timeless garden for every cherished occasion. Been thinking about us? So have we. For inquiries, reservations, or maybe a little more, call 0999-883-8789. We're just one call away from turning what if into when. Señoritos Garden, a hidden, romantic, and timeless garden for every cherished occasion. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopafi araw-araw. Natural ang galing. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet, bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Within reason, in every town, in every season, with pins of light, we draw the line for just
justice, peace, and story spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step. For Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Okay, balik na mga higala. You are still tuning in sa atong Cebu Press Club press briefing. Dinhi po sa Raja Hotel. Dinhi sa Miss You Bar. Miss You Bar. Dinhi sa Fenting Oval, no? We are live sa CCTN. Of course, sa Radio 1 Cebu. So, padayon ta pre, before ato din i-acknowledge na kauban sa the attorney Medel, ni Kuya, ang atong gikan sa Deputy City Director for Administration's Office, si Patronman Marjorie Versedin. Yung Versedin pre, letter V. V as in Victor, no? Si Patronman Marjorie Versedin. Ang ato mo nga si Tio, mga gwapo mo ko, si gwapa ila ko yun. Oo, murag triple M. Maanyag, matahong, ug makabibihan. Okay. Sige, pre. May mga makita si Attorney Medel, natong kuya o mga naasa yung opisina. Sa gwapa sa mga katropa. Yan, naasa si Kuya Alan. No? Okay, padayon tayo. Joiner, pre, sa atong ipamahayag kaginina sa atong representative sa atong Land Transportation Office, si Sir Hakam ni Pomoseno, kaya naasay po no, ingon magubre nga kinahanglan nga unta maapil ang road kini Safety. katong atong assistance program. Yeah. So napaglihay po no, pre, other than the road assistance program. Sir Hakam, please. Dili na lang, unsa man to? With regards sa road assistance program, ato na tanawon sa ato mahimo o pwede na nato i-appeal sa ato mga programa panahon nga magkandakta sa ato mga Oplan Ondas, Oplan Pasko o weeks before ana para po masisa na ato mga motorista. Ako nang ipadangan sa ato management na pwede ba nato na mabuhat o daghang salamat sa mong sugyot, sir. Okay, pre. Pwede kining preparations, pre, sa ilang Bermant na ba? Sa Bermant. Oo, Bermant. Kining Bermant sa BEER. Okay, daghan ko nung nakainom na. Unta, di lagi mo drive kung makainom. O niya, daghang mga activity, daghang mga events. O niya, plus ang undas, daan naghinangat ang Pasko. So, daghan, atong paminawon ang Prone kayo ang krimen, pre. Yes, prone kayo. So, atong paminawon ko na si Kuya Alan. Yes sir, thank you. Actually sir, yung notion na yan na every Bermans tumatas yung krimen. Tapos siya nang nire-reason ng PNP na kaya tumas yung krimen dahil ng Bermans. Actually, on our part sa Cebu City, nagbigay na kami ng mga directive sa ating mga commanders in the field na hindi katanggap-tanggap yan. Kasi yearly na yan eh. Alam mo pala na every Bermans tataas krimen. So, supposedly dapat naghimo na kag mga lakang para mag-preempt. So, kapag so sa amin part, hindi namin tatanggapin na tumas ang krimen dahil sa Bermans. Kasi yearly na yan eh. So, kagaya ng nasabi ko, kung yan pala na every Bermans expected na tataas ang krimen, so ini-intensify natin yung ating anti-criminality operations. That's the reason why na may mga request tayo from other units, RMFP, na mag-deploy sila sa atin, mag-augment to supplement the resources that we have para lalong dumami yung pulis sa kadalanan. Pangalawa, actually sa PNP, sa Cebu City Police Office, hindi namin kaya, kami-kami lang. That's the reason why during Bermans also, ini-intensify natin yung mga information dissemination. Kumbaga, ini-educate natin yung public. Hindi aside sa anti-criminality effort ng PNP, yung mga natin, ini-educate din natin public. We're taking advantage of the, quad media na eh. Ano ngayon, kasama ng internet, lahat.
Then, ini-employ din natin yung assistance ng ating mga force multipliers. Then, it's so good naman na ang ating local government unit na Cebu City, meron silang program trust in as far as peace and order of concern, which is yung Oplan Pakig Sandurot. So, basically, yung Oplan Pakig Sandurot, halimbawa, sa isang locality, nagkakandak sila ng inventory kung sino yung mga mga nakatira na from uniform service, PNP, regardless, as long as, at saka yung mga retired na. So, kumbaga nakikiusap sila na kung pwede is makatulong sila mismo. So, once in a while, yung mga nakatira doon na from uniform service, saka yung mga retirees, sila yung nag-lead sa community sa pagkandak ng mga anti-criminal operations like yung mga patrolling, mga basic patrolling lang. So yun po, kumbaga lahat, especially during bare months, lalo natin in-intensify natin anti-criminality efforts at saka yung information dissemination. So hindi lang sa PNP, the whole community. Okay, ito nga pre, at least nadugog na ito ang atong mga force multiplier. Nasa i-maximize, no? Yearly preparations. Atong mga BPSO sa barangay, na atay mga guardians, na atay uban pa mga grupos. Angay lang, o dayan, nga ato ginang ma-apil o pa-deploy. Rejoinder, gikan di Kuya Attorney Beden. Yes, sa giingon ni our DCA kanina, no? Sir Alan Rosario, it's a yearly celebration kanang na occur nga mga events. So it's ang PNP nananay naka-template security preparations when it comes to that event. So as regards sa traffic, our unit will complement with the established police assistant desk or sa mga areas kung asa to daghan ang convergence of our citizens. So mupuno kami diha in order to manage the traffic situation. So at the same time, not just Cebu City nga naa nay mga police assistant desk, also ang Cebu Province, also our mga neighboring offices sa Mandawi, and also the Lapu-Lapu, naasab na nga whenever the motorists pass by at that area, naagid sila pwedeng pangayuan og assistance. So, yes sir, mura na siya og outpost. Okay. Nakatent na sila, which is composite na. Naadiha ang mga medical, naadiha ang emergency response team, na ay put up og ambulansya diha from the LGUs, naapod ang atong mga kapulisan diha nga murag outpost. Okay ka ng rubing sa mga pulis, no? Yes. Visible kayo karon. Mas nindot pre ka na agi mga iskina na agi presensya kay crime prevention na kay ang uban kung diha lagi sa pakahuna-una mga snatchers, pero kung ay pulis ka gatindog Visible. murag Deterrent sa crime spread. Yes. Okay. O na, namas na preparation sa tos na pangutanon, pre, sa crime rate. Yeah. Assault on persons and properties, no? O ilan? Is Cebu still safe para sa atong mga comparative records Subuanon, sa atong mga turista? So, how will you assess the crime rate pagkakaroon sa atong sa inyong area of jurisdiction? compared to last year's or last 2 years? The data. Yes sir, we all know that Cebu City is a highly urbanized city, second to Manila before that. Aside from that, Cebu City is a tourist destination na lugar dito sa Pilipinas. So based on our data, sa index crime, when we say index crime, robbery, homicide, murder, physical injuries, rape, then we have the crimes against property, robbery, theft, then yung mga kidnapping incidents. Actually, based on our data, nag-decrease tayo by 32.7%. So, ibig sabihin nun, yung current na deployment natin, yung strategy na ini-employ natin to prevent crimes is very effective. At saka, kagaya ng nasabi ko kanina,
yung effort is hindi lang naman sa PNP. Kasi nga yung mga force multipliers natin, mga other organizations, very effective, very sila, yung enthusiasm nila, very cooperative sila sa pagtulong sa Cebu City para mapanatili ang kahapsay o kalinaw sa syudad sa Cebu City. Attorney Milan? Yes, sir. As regards our traffic situation, so sa status namin is we categorize that all traffic incidents is a public safety indicator. So our last conference, and based also our data, kasama na po to dun sa 32.7% na decrease of our public safety. So when it comes to public safety, when we say about that is more on traffic incidents happening within Cebu City. So bumaba po talaga yung mga incidents natin with the LGU's implementation also, the creation of the traffic management committee wherein it's a policy making body. Sila yung gumagawa ng mga policy as to road closures, road repairs, and mga traffic signages. So ito yung mga ini-implement ng CCPO, a policy coming from the traffic management committee. So mas bumuti yung traffic situation ng Cebu City because of that policy making body, kasi na-regulate yung mga pista celebration, yung mga fun runs. So they are using the roads, public roads within Cebu City. So if you will just allow them to use that without the regulation, it will really cause traffic. So bumaba po yan sa ngayon na panahon. Okay, so coffee break muna kay natay gamayng technical adjustment. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. And reason in every town, in every season, with pins of light, we draw the line for justice, peace, and stories spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step. In the hustle and bustle of city life, amid deadlines, distractions, and the weight of the everyday, sometimes your soul needs a pulse. Tucked gently within the heart of the city, just 8.5 kilometers from Cebu, City Hall lies a sanctuary untouched by noise, untouched by time, nestled in Purok 5, Barangay San Jose, Talamban, Cebu City. Señoritos Garden offers you a quiet escape that feels worlds away. A place where love is celebrated, where friendships are renewed, and memories are planted beneath the trees. It's not just a venue, it's a feeling, a retreat, a moment you'll carry forever. Señoritos Garden, a hidden, romantic, and timeless garden for every cherished occasion. Been thinking about us? So have we. For inquiries, reservations, or maybe a little more, call 0999-883-8789. We're just one call away from turning what if into when. Señoritos Garden, a hidden, romantic, and timeless garden for every cherished occasion. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Okay, so we are now back sa atong press briefing sa Cebu Press Club. Inyong ubos kalagad, Charles Vailoses, with Boy Kagalitan. We are hosting the program. So padayon ka,
No, we are still live sa ato CCTN and of course sa Mission Bar diri sa sud sa Raja Hotel. Okay. So, of course, Radio 1 Cebu still with us. So, padayon ta prenano ko ipuno no. Ipangutana sa mga panelists LTO or from the CCPO. Murag mitaas man ang incident diri sa vehicular accident diri sa TCH o Trans Central Highway, most particularly Busay going to Gaas. So paguhay lang usa ka sikat nga personalidad no, nakalas diha katong nagmotor nga nasugatan og Nissan Terra kanya ako ra sa tong suod nga amigo no, si nalubong naton September 3 si Steve Chu. Daghang incident na pagkutahan na ta sa ato taga CCPO, especially sa traffic, taga LTO. Is there any mitigating measures inyong i-implement diha? Kaya murag ubay-ubay na maging nakalasan ng mga lugaran. So naatay mga measures inyong maprograma nga perhaps ipag-deploy mga crew ato mga police or traffic nga mutan-aw yun. Kay daghagay ganahan diha mag-banking o niya lisod nga lugar. Yan naagi na saksihan ako diha, sir. Naay lugar diha, I don't know unsa na pagka asfalto o semento kaperte yung danguga nga inigliko ni mo labi nagmagtaligsig gamay mo skid yung ka delikado nga ma-uncontrollable nimo ang imong imaneho nga vehicle. Naatay pamaagi o mga measures na inyong i-apply diha pagkakaroon? Okay, para diha sa TCH, naman tayo mga deputized agents sa HPG, sir. Particularly sa Balamban HPG side, na ay mga na-station na mga deputized agents sa LTO para ma-curb na ang mga violators nya usasad sa mukhang tenant sa LTO kay ang kuha na to i-train sa na to nga mga LTO deputized agents kini ang ilahang presence of visibility sa area kay kung inyo na makuan ang nalagi mga motorista na to nga ang ato ra mga deputized agent or mga PNP officers na bantayan. So, mas nindot siguro nga ang area mong good kay kuan kayo, nindot kayo, pero mas nindot nga atong awhagon na atong mga motorista nga mo anha diha o mo use sa kanang Trans Central Highway nga atong uspo ng culture at ang culture sa road safety atong ipatuman, atong awhagon sa atong mga vloggers nga mga motorist nga dili ang kanang reckless driving mo atong ipastaring sa atong mga vlogs or mga contents kundi ang road safety. Kay daghan naman mga vloggers nga gipatuwag ganang gumikan sa mga reckless nga mga driving nga mga insidente nga ilang gihimong content sa ilang mga vlogs. Ya dayon mo man isuon sa atong mga ilang mga viewers, mga nila, mga followers nila. So atong awhagon ng mga motorista nga mogamit sa atong Trans Central Highway nga atong pahimutang o atong sundon ang mga balaod nun may kalapot sa road safety. Kay ang gusto nato nga makaulit ta sa atong mga panimalay o sa atong pamilya nga intakta. We have our limbs and our life nga ni-enjoy ta sa area at the same time nakaulit ta sa atong mga mahal sa kinabuhi. So daghang salamat ato. Sa di patubagon sa taga CCPO, sir. Kini mga vlogger man, isip ko mga vlogger. Usahay dahil mga area diha Pariboy nga kurbanahon kayo nya tanang vlogger, tanang mga maniniyot, tanang mga photographers, mga adto magtambay. So they are actually encouraging sa mga nagmotor o mga motorista nga mo-banking yun diha kay na may camera nga magkuha sila. Dami sa liability o mabadlong mata na sila. Is there any
pamaaging kay murag akong tanaw wa may mo induce kay pananglitan why mo pitik diha walay mo camera ay ngano mo pakilid mo kada ano mo show man jud diha Insinuating the oh situation. yes so kada Kadang sa CCPO. ano ato paminaw kung naabay liability ng mga vloggers na mga photographer nga adto yung magtambay sa kumadahon. Yes or no, Kuya Charles, no, Kuya Boy. Actually, the road safety is not optional. It's everybody's responsibility. Kaya kita man tanan, we use the road, the public roads. Tanan-tanan ay mga sakyanan, motor, or motor vehicle. So, as part as the PSH area, dili enforcement ang problema diha. But yes, atong giingon ni taga-LTO kanina, it's the motorist. Ay mao lagi na makakita og pitik, mo takilid, mo show. Kay ilang ipakita ang ilang abilidad. But in the end of the day, it's may alaot sila manggod. So, naa gifokusan na before diha sa taga HPG na ginadiha nga mo standby gina sila o gipamuyag na even mga vloggers ka-remember mo sa una na ay mga nag-Spiderman ay mga nag-Sangoku diha nga it will contribute to the road accident. So gihimo na sa enforcement nato na sektor. But wala gina dili man ta makabantay sa atong mga motorist 24/7. Dili mi makasunod-sunod nila 24/7. Ang PSH taas kay na until dito sa Balamban. So naa sila'y liwi as to asa nga portion sila magbangking-bangking. Asa nga portion diha na magpasikat-sikat siya. So the enforcement side is we are there in order to check ang LTO, roadworthiness sa ilahang sakyanan. The HPG deputized by the LTO and the Traffic Enforcement Unit. We check their registration. We check their license. So, kompleto sila. So, they will just pass by after the checkpoint. In fact, naapatay malubog new police station diha na pwede nilang maagian, which they can also pass by a checkpoint. So, if they are complete papers, kompleto ilang documents, pass by sila adto sa unahan, wala na ang enforcers. Dito na sila magbangking-bangking o unsa pa man ang pasikat na ilahang ihimo. So dili ginato sila mosunod-sunod. So it's their responsibility na to be safe in that road, be responsible. So dili ka nga magpataka ka og pangbangking o unsa pa ng mga circus show diha nga imong buhaton. As regards sa imong pangutana na by liability ang mga mupitik diha, I don't see any liability. For now, wala pag crimes na ganang mamicture ka, patay balaod anak. But, maulagi, sa ingon pa ni Sir Boy kanina na they will induce katong bangking-bangking. Pero, mingon mo po ng mga nag-picture ko, duwa po mananam mo na sila ini nga pagbangking diha. Random ra man po niya mo ang pagkuha. Dili man na ingon nga ikaw mo oy tumong gyud diha. Sama ila ra mang mapicturan. So wala gyud liability ni mga mangpitik. Because it's not just the motorist man ang ilaha pong gipitikan diha. It's also the area. Kay naabiha na yung mga nindot nga view diha. So, with their collections, with their ilahang mga kuha, so pwede ba na nila ipang-publish sa ilahang collection items or pwede ito nila i-imoon ang ipang-distribute to other mga collectors also or mga mahilig sa camera or mahilig ganing mga picture or a gallery. So, wala ni siya liability with regard to pag-picture diha. Okay, so there. Yeah. In addition na lang sir, actually ang tao kasi sir may tendency na makalimot kagad.
Kasi if you have a license, nag-assume and presume na nag-undergo ka ng road safety seminar training, of course, yung road courtesy. Kaya nga, kagaya ng sabi ko, makakalimutin ng isang tao. That's the reason why sa CCPO, ini-intensify natin yung education. Yung iba kasi, ang nire-remind natin yung mga tao na mag-invest sa safety, especially rider ka, especially nagmamotor ka. Iba kasi, yung iba, may helmet nga, but the problem is, nasa braso nila, nakasabit lang sa motor. Yung iba naman, may helmet, maganda yung helmet, mataas yung standard, but the problem is, hindi naka-strap. So pag na-disgrasya sila, unang malapot, unang maalis yun. Pangalawa, as to the road, yung mga reminders sa road, kung dadang ka ng Trans-Central Highway, maraming reminders doon, maraming warnings. Diba? Maraming warnings sasabihin na ito is deep curve. So, ibig sabihin, kung nakakuha ka ng lisensya, kapag alam mong approaching ka na sa ganyan mga kurbada, alam mo na dapat yung gagawin mo. Mag-minor ka. So, yan, kagaya ng nasabi ko, siguro nakakalikot lang yung mga tao. So, that's the reason why na kami sa CCPO, hindi po kami magsasawang sila. I-remind to educate them kung ano yung mga basic, especially sa pagmumotorsiklo at saka daan sa mga major thoroughfare. Okay, so thank you so much, no? So tingali pre kana mga lugar kung di sa Babadlo, di ko mahibog kung posible nga mga ahente sa mga funeral parlor pagtambay na niya para automatic ilugan na lang ng mga madisgrasya, no? Importante so, pre, hindi sila maunda. ang mga motorists presume to know what is safety. Yes, kay na sa ilang lisensya from LTO. So presume na the undergone seminar road safety. Okay, pre. We are on the last portion. Open forum ta. So, it's high time for us. High time. Open forum. Kauban sa buhat. Bidya nga mangutana. So, ato awhagot. Kung isa yung mangutana, doon sa ato microphone. Precious. And then, introduce yourself. And then, throw questions to our panelists. Okay. Palihog ta sa imong microphone, pre. May buntag no sa ato mga guests. Dani tugdas sa DWRB o babang registration nga atong gihamburan. Ang ako lang pangutana ba sa LTO. Kining dunay balaod nga bukdon tong mga tambutso nga kusog tingog. Bura-bura. Kana bura-bura. Ya tapos ilan ang gipanggukod, iya dako ba kay bayad. Ang ako lang pangutana, kini mga big motor nga gikas gawas nasod dagko pag ginagtingog o sige himo sa LTO doon na ba exemption nila or ang balawd ipatuman niya to mga tambutso nga dagkong tingog dakpon ginaway pili ug way tagaag pag pabor paliw ko sa Okay, daghang salamat sa mga pangutana sir. Kuan gid equal kuan gid na ginas equal protection sa kuan nga ang balaod patas gina. Nya with regards sa kanang mga bura-bura, mga ipang-operahan ng mga kuan, hasta ng mga saba kay nga mga kanang mufflers sa mga whether unsa na nga sisi nga mga motor o kan ato gid siyang ipatuman. Gani daghan gyud mga big bikes pod ato na kuan kay ganahan gid sila i-usbon gyud o kuan nya na may mga kuan guna mingon sila nga uy napalit man ni namo og kuan so dili tanan kuan mo na regulated mo na tanan dili tanan nga aftermarket nga ganang mapalit nato nga pwede siya kana kuan itao dia kay na may regulation ana nga pila ra na ka decibel naatay memorandum circular na with regards to motor vehicle inspection sa kana mga motor o sakyanan so diha na to basihan gipatuman gina nato kana mga particularly sir kana sa mga defective kana imong gihisgutan kana ng mga unauthorized nya naasa na kana mga gipang operahan kana mga open pipe o kan mo na gitawag nga mga defective na siya kay kung imo na siyang gi asa sa modification kung imo na siyang gi-alter ang specification sa usa ka part sa motor particularly kanang sa muffler niya o kuan anang modification na siya o kuan nya
kung ang kanang ng mga parts, mga defective parts mo ginay usasad sa mga gipangusgan sa LTO nga kuha gina siya pandakpon gina siya ato ginang kuha gipangusgan para sa road safety. Nga kanang mga with regards sa reklamo nga saba kayo o kuan nga ato sa nagwan dadaan ginagadget sa atong mga kanang kuan enforcer kay para masuta gina siya nga in violation na siya sa specification nga gitagana para na. Okay. Ato na Okay, Sir Hakam, atong klarohon ba? Any CC, big bike or dili big bike, dili pwede ang dakong tingog. Kay ako na ibawaan, 400cc up, pwede naman. Kuan na siya, na siya decibel. O kuan. Oo, kuan di na siya malapas sa 99 decibel man do. Kuan to niyo. O kuan. Kana siya niya. Nasa na siya procedure usaha na siya pag kuan, pag kana kuan na siya, pag capture kung sa ginang decibel kuan na gana to decibel meter. O kuan. So ato na i-check sa atong memorandum circular nga nanay motor vehicle inspection memorandum circular na anang narag na siya sa yung decibel nga output sound ba o sa kanang kuan sa mga muffler o sa kanang kuan na Maayo kay na brought up Parimboy ng Bora-Bora kay actually body side ako gamit property along the road sa may ECH sa may Malubog. Kay sa kunon man I'm supposed to build a house there. May paig lang ko. Di yun pwede katulgan. Dapligas dan o niya bato ka, isakas motor, bora-bora. Sus, di ko ba himong rest house? Restless house yun. Luoy ang mga tao nga itong nasa pisdan, mga itong perting sa baa. Okay, so, one follow-up. Duhang ni kapungutan na arin lang sa PNP. Murag dili kini mo sa karga assignment nila, appointment nila ang traffic man. Pero tingali, opinion lang ako ngayon ba. Si Colonel Joby Espinido, sa dihang ka-interview sa akong sa media, mingon siya nga, pwede tubagon, pwede di. Mingon siya nga, ang drugas kuno sa Pilipinas, attorney, gikan kuno sa buhatan sa PNP. O sa yung opinion mo ni? Colonel Joby Espinido. Mo ay nagingon. Actually sir, hindi natin alam kung ano yung basis niya, but I think it's either personal or hindi natin alam. But kagaya ng nasabi ko, PNP is not a perfect organization. Cebu City is not a perfect organization. That's the reason why ang leadership sa Cebu City is kay sa PNP, ibuhat nila tanan. Para tanang mga membro nato na involved sa mga illegal na activities, especially illegal drugs, ay matangtang jud sa organization. As well as mapailang po siya o kaukulang kaso. So intensified po yung operation ng may unit ang PNP para sa mga counter intelligence. Nakikita yun naman open naman siya sa public na wala namang tinatawag PNP na may mga nahuhuli. May mga nahuhuli ang organization na membro ng organization na involved sa mga ganyan. Public naman po yan, public knowledge naman po yan. So hindi po natin tinotolerate. Yes, no. I never heard Espirido because I never follow him. But as regard to that statement, no, it's his own opinion. So, an opinion, unless it is proven, it remains opinion. So, it is not a fact and truth na the drugs are coming from the PNP. So, it remains his opinion. Kaya, imbestigahan dito siya sa Senado, wala man na mga pamatud really the drugs is coming from the PNP. So, it remains his opinion. So, ato lang itong ihatag niya. He is entitled to his own entertainment. Okay, atong yatag sa sunod. Sa sunod, Boy Flores. Boy Flores, ang pinakabata sa miyembro sa media. Good morning, gentlemen. Today in our country, the issue is highlighted on corruptions. Sir Boy, didugi para makita ibang magkagwapo. Then karon, in any of these agencies sa panggobyerno nato like police, LTO, LTFRB, wa mo excuse
why gi-mention nga agency nga wa ma-appeal corruption. Corruption performs, of course, kapag na-ay corruption, ang performance mahina. Ang performance inefficient. My question is, in your respective organizations, are there measures that you are doing right now to prevent this corruptions nga dili mo grabihan sa inyong internal organizations in order to perform better? And may we know in the media, on behalf of the media, like kanang ilang mga bura-bura, dali ra kayo na idil, kanang mga palisiya, dali ra kayo na istoryahan. What is important, have we able to make some measures to prevent nga di magrabihan ang corruption sa atong organization? Okay? Okay. Who will answer first? Yes, sir. Actually, sir, sa CCPO, sir, sa Cebu City Police Office, may exclusive na unit ang PNP. Walang ibang trabaho, yun lang po. Minomonitor ang mga member neto. Kung mayroon bang na-involve sa katiwalian, sa corruption, yun lang po ang ginagawang trabaho neto. Then aside from that also, meron na mga kahit nga yung NBI, kumbaga may mga nahuhuli din dito, yung mga tao, mga reklamo, may nagrereklamo mga sa public regarding sa, halimbawa, may mga issue na ganyan, may reklamo o anonymous o hindi. Siniseryoso po namin yan. Iniimbestigahan po namin yan. So, syempre, nasa demokratika na tayo, may due process tayong tinatawag. Syempre, binibigyan natin yung pagkakataon kung sino man yung police na yun na na-involve sa, allegedly na-involve sa corruption or sa mga katiwalian. But, if nalaman natin na totoo naman, hindi po natin tinotolerate yan, ora mismo, pinafailan po natin siya ng kaukulang kaso. Junder, attorney. Sir, thank you for that question. I believe, sir, that coming from the media outlets nga there's a ongoing investigation when it comes to flood control, which we tag this issue as corruption. So corruption is a broad concept, no? So, but we can directly associate with the reports now, with the trending sa media karon, we can directly associate corruption as regards to using public funds into their own utilization of that funds into personal or all the government agencies. As to the PNP, we cannot really discuss that matter because it's up to the national headquarters. The budgeting of the PNP, the national headquarters is involved. So they were the one who will present our budget to the Congress and they will defend it. So for now, Manggod, the PNP we are receiving our salary. Intact ang salary, even ang itong mga retired, mga pensioners nato. They can receive the pension. And also, the support of the PNP now, because of our modernization program, is directed to the ATM of all station commanders na dito ni sulod. Unlike before, nga ang katong support coming from the headquarters is makuha lang through a cash dito i-distribute sa finance office. But now, directed na sa mga station. So, naana na sa ilang ATM. Dili na mahilabdan. And even our salary, ATM na meron. Unlike before, naka-payslip pa. Yung mag-incash pa ka. O, karon is directed na sa ATM. So, kung ako imo pangutanon, is there a corruption in the PNP? I can say no. Kaya naka-receive man ko sa akong salary. Our benefits, our bonus, or tanan na mo nga mga additional bonus or privileges,
And we have our monthly payslip also, in which naa dito naka-breakdown kung unsay mga benefits nga ma-receive sa usa ka pulis. So naa man, naka-receive man mi. So I believe, Excuse me, upgraded na ang inyong salary, no? Taas na. yes, oo. Kay it was being pronounced man by the previous administration. And also naay mga move po karon nga still naay gradual nga ipataas. That's for the moral and welfare, to boost the moral and welfare of the PNP. So mao na sir, sa pangutanan nimo as regards sa PNP, I can say nga wala, because we can feel kung unsa tong mga benefits nga gipanghatag para sa mga tagsa-tagsa ka pulis. Okay, arito sa LTO. With regards sa LTO, ito yung na sir kung unsay gibuhat sa organization nga din to deter o kanang corruption. Same with the PMP, we have a dedicated body or division kani na siya nga mo investigate sa ina ng mga cases nya kanang o angid pwede ra gid mo ko anang atong kung nasila na witness or kanang sila mismo na personal knowledge nga kanang naana nga mga activities anang pwede sila mo dangop sa ato ang intelligence division intelligence and investigation division kay para maimbestigahan ng mga involved na. At the same time, we have the government has its own other law enforcement nga mga bodies of agencies nga kana in collaboration with LTO to deter this kind to deter and kanang paradakpon ba kanang kung sikin sa manggani ang kanang mga involved ana nya nasa tay constitutional body nga kanang gihimo gyud sa atong constitution nga to investigate graft and corruption sa kuan. So I think it's well established na gyud. I think tanang agency well kanang kuan na covered ana with regards to corruption. Ang ato gyud kay atong usbon ang culture nga kanang mo kuan na mo kailap. Salamat kay sa imong kuan sir kanang sa imong pangutana kani gikan sa media kay kanang kuan sad mahimo sa instrumento nga din ang atong mga national government agencies, tanan nga mga government agencies nga ma-held accountable sa ilang mga binuhatan nga din ang public service dili mo suffer gumikan lang ana nga kanang corruption nga mga activities nila. Okay, salamat. clear kayo pre, no? We hope na all agencies of the government kaya nga to aramang presidente is business, no? Ang tanang, dili lang DPWH, it will go down to all the departments nga to erase corruption. Pero nalipay pre kada kahimota nga gradually nagsigig saka ang mga pay sa atong mga personality here sa PNP, sa LTO. Murag we will presume nga wala sila murag maingon na to ni murag considering themselves of changing career nga mag-apply sila sa DPWH. We hope pre, no? So di murag dili na kay taas naman ang sweldo. Okay. Okay, so at this juncture paminaw tag mga mahinungdanon. Okay, balik ta karon to. Standby. Cebu Press Club, our band of flies beyond the noise, beneath the skies, and reason in every town, in every season, with pins of light. We draw the line for justice, peace, and stories spine. Cebu Press Club, our band of flies beyond the noise, beneath the skies, integrity our step. In the hustle and bustle of city life, amid deadlines, distractions, and the weight of the everyday, sometimes your soul needs a pulse, tucked gently within the heart of the city. Just 8.5 kilometers from Cebu, City Hall lies a sanctuary untouched by noise.
untouched by time, nestled in Purok Cinco, Barangay San Jose, Talamban, Cebu City, Señorito's Garden offers you a quiet escape that feels worlds away. A place where love is celebrated, where friendships are renewed, and memories are planted beneath the trees. It's not just a venue, it's a feeling, a retreat, a moment you'll carry forever. Señorito's Garden, a hidden, romantic, and timeless garden for every cherished occasion. Been thinking about us? So have we. For inquiries, reservations, or maybe a little more, call 0999-883-8789. We're just one call away from turning what if into when. Señorito's Garden, a hidden, romantic, and timeless garden for every cherished occasion. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopafi araw-araw. Natural ang galing. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Cebu Press Club, our band of flies, beyond the noise, beneath the skies. Okay, we are back, press, sa atong press briefing sa atong Cebu Press Club. Dinhigapon sa Mishu Bar sa Raja Hotel. Okay. Sa atong Fenteus Mania Circle. Live sita sa CCTN, Channel 47, and of course, One Cebu Radio. One Cebu Radio. Radio 1 Cebu. Radio 1 Cebu. Oh, yeah, of course. With atong kauban, si Ruel Cabanyero. Ruel Ponce Cabanyero. Yeah, si Konsihal. Okay. Niaga po ta sa open forum, pre. Ang last mangutana, pre. Ang presidente sa Kapihan sa Sugbo. Yeah, for our last segment, atong dabaton, ang atong president sa Kapihan sa Sugbo, wailain, amigong Cesar Albor. Okay, daghang salamat. Cesar Albor sa DYKC, unya presidente sa Kapihan sa Sugbo. Manginaot nga madayon sila sa Webes po dito sa Port San Pedro, kay doon na may invitasyon gikan sa atong mga kauban. Kini nga akong pangutana, kay duha man ni kahutong ang atong bisita. Unahon ako sa LTO. Kini nga akong pangutana, mahug nig point of clarification. Nga naman kay na-issue to ang grabing dakop sa mga sakyanan nga why bag-o nga plate number
Unya nganong na isyu tungod kay dili man mabasol ang driver, tungod kay diha mahigayon nga nalangay ang pag-distribute sa mga plate number. Sa pagkakaron, giundang na batong dakop ini, sir? Salamat kayo sa imong pangutana, sir. Actually, ako lang i-clarify yun. Wala gidakop sa nga naitabo but sa mga plaka na to gumikan kay wala nila na-claim ang kuan. Na misnomer man to, i-clarify na to sa region nga wala gina siya dakop ang kuan kay on this juncture karong puntuha amo ang gipangusgan gyud sa atong LTO7 ang pag-distribute gyud nga mahatod gyud sa atong mga kaigsuona motorista, mga tag-iya sakyanan motor ang ilang mga plaka unsaon nga ilang makuha pinaagi sa pag-claim dito sa atong mga LTO offices o kung ganahan sila i-trace na atong LTO tracker, ganahan sila ipa-courier, ipadala na lang ngadto sila mga panimalay na apod ta og kan. So ako lay clarify walay dakop nga ganang kuan gyud nasugdan or gikuan ng LTO. Gani ang deadline gani nga para mahurot og distribute na plaka ganing October 31 ato ginang gipanikamutan nga ma-achieve na nato so mo nang giawhag nato ang kuan. Giawhag nato atong mga kaigsunan nga kanang kuan ato na kita na mismo may mukusang mo claim sa atong lisensya kay para ra man natong tanan ang plaka manggod ang na misnomer manggod kay kanang tungod issue sa plaka kay para nato mo sa punishment pero kuam gud para mo gud sa public safety kay maabagan sa nato ang atong mga law enforcement agencies ubang mga law enforcement like PNP o kuan kay to deter criminality pod kay kung kuan mo ka wa kay plaka o kuan or lain plaka mo gigamit o kuan you hide in anonymity ba so mo nay katuyuan sa balaod that is not to punish our motorists but that is to protect to our kuan kanang atong community nga nanay plaka tanan ang gikuan ni presidente nga nanay plaka tanan ato lang atong gipangusgan gi-accelerate ang pag-distribute nga ma-claim sa atong mga kaigsunan nga kanang mga motorista ang ilang nagkadayang plaka nya kung unsaon na siya ato akong gi-explain sa akong public sa akatong kanang opening nako o kuan o kung wala mo ka kuan ato pwede ninyo sutaon ang atong social media page or pwede mo bisita gyud sa atong mga LTO offices nga para kanang masahiran ninyo o mapahibaw mo kung sa atong pag-distribute sa mga plaka. Daghang salamat. Sa dili pa ang ikaduhang pangutana ni Cesar Albor, nagsige mag-mention October 31 kutob. If in the event mula pa sa October 31 tikidi ra bang mga atong batasan di ta mahadlok masaway penalty o unsa man after October 31 naabay lain nga lugway o kung wa nabay penalty kini penalty murag musunod na gyud Actually wala gi kaning sa October 31 mo na siya ang ideal gyud nga kanang gikuan nga kuan ba kanang deadline pero wala sa maong order wa gyud siya nagkuan nga dapat penaltihan ngani nagkuan nga atong assistant secretary nga kanang wala gid dakop may kuan na may tabo kun dili pahimangnuan na gyud kay kabaw ta sama si mong gingon sir nga usahay batasan sa atong mga kaigsunan na ara na magkarakara pareho ra gud sa Pasko ara na magpalit og mga kuan pangandamon sa pang Noche Buena o kuan ngay rush hour ba o last hour na nga kuan ba so mo na nga atong gipahimangnuan gyud kada kuan opportunity gani napasalamat sa Cebu Press Club nga again gimbita mi ninyo nga kanang niining forum kay para pod atong mapatin-aw mapahayag og ma-encourage ang atong mga kaigsunan nga kanang mas maayo gyud nga ato i-claim na atong mga plaka ngadto sa LTO or i-trace lang gani i-track lang gani or ipa-deliver sa inyong mga kanang inyong mga panimalay aron gyud nga kanang inyong mga motor o sakyanan nanana siya identity o gadin kita tanan dili na ni mahimong kuan ba kanang issue bitaw kita
at ang atong mga pamilya magkuha na ta kanang lunhay na o wala na tay anang kabalaka nga kanang basig kanang kuan madakpan ta ron o kuan ang ato lang ani kay magtinabangay ta nga ma-distribute na to ma-claim ninyo o nga din registrado ang atong kuan ang papatuman ra gyud sa atong road safety measures mao gyud ang tumutuyo. Okay, naatay unom na kabinuto sa di mata mag alas 12 Na klaro na sa to. ikaduhang pangutana. Okay. Naklaro na to nga walay dakop. Wala. Sa ato pa, naipon to sa fake news. So ang sa LTO, mao ang ilang walay pagkasa. Kay wa may dakop. Okay, dakop. Nga na-issue man. Muliwag ko sa atong kapulisan. Kuha na murag nasyonal ni nga pangutana ba, murag kinatibukan sa nason. Kay katong giingon nga 5 minutes nga pagtubag sa alarma, subli katong nga mando ni General Nicolas Torre. Karon kay nahugno man ang Torre. Unsa may reaksyon sa kapulisan sa paghulip ni Torre nga wa pay unom, wa pay tulo ka bulan. Bisag reaksyon lang gud nga mubo. Unsay inyong panahom? Mahimog tubagon, mahimog dili. Panahom nga giilisan si Torre. Padayon mag 5 minutes. Yes sir, no? Thank you sa imuhang nga pangutana. So sa bag-ong among Chief PNP ron, si Lieutenant General Nartatis, ingon gid siya nga ang kadtong 5-minute response o kadtong sa 911 nga program iyahang ipadayon. Okay. So padayon na to kay nakita niya nga kadtong nga programa is nindot na mas ma-felt nato ang mga kapulisan kay within that span of 5 minutes naa naman sila diha dayon sa incident area. So kami sab nalipay mi nga gipadayon na nga programa because kami diri sa Cebu City sa Obos we are just following man unsay mga mandate unsay orders dito sa kahit kinatasaan. So mag-agad na gid mi kung naay bagong programa, so we will just implement. At the end of the day, ang purpose ana is for peace and order and public safety. Okay. Klaro. 5 minutes na lang, pre. Okay, naanal tayo mga 4 ka minuto. So, I guess, murag na pupos man hapit ang atong takna nga gigahin sa itong briefing. Okay. So, Clear kayo ang posisyon sa PNP o ang LTO. Yes. Okay. Alang mga ilang parting statement na lang. No? Yes sir, first and foremost, nagpasalamat kami sa Cebu Press Club for giving us this opportunity. Of course, para ma-inform nato ang public. Then ikadawa sa public, ang hangyo lang namo is magbinantayon ta, magtinabangay ta. Ang atong kapulisan na lang sa karsada, andam mo alagad mo serbisyo ninyo 24 oras. Okay. Yes, no. Thank you sa opportunity nga gi-invite mi ninyo dire. So, as regards to public safety, vis-a-vis traffic enforcement unit, ang concern sa mo ang opisina is padayon nga pagpahimangno sa atong mga motorista before riding, before going to our areas of endeavor, places of endeavor, atong i-consider gyud nga ang atong kaugalingon that road safety is not optional, it is everybody's responsibility. So kita tanan na atay responsibilidad diha sa kadalanan. Maayong buntag natong tanan. Okay. Rito sa Sir Hakam, no? Sa LTO. Okay, sa makausap pa, daghang salamat sa Cebu Press Club sa pag-invite. Akong giauhag ang ato mga motorista o mga tag-iya sa mga sakyanan o mga motor nga wala pay plaka. Again, pwede na nato maklaim ang ato mga plaka. Ato nanta sa pinakaduol nga LTO office nga nasa tong lugar aron makisayod ta sa kuan nga with regards to road safety ako sang giauhag ang atong mga motorista o mga tagiya sa sakyanan ng motor nga diin sa kanunay pag mabinantayon diya sa kadalanan atong i-check nga updated atong mga rehistro walay mga defective sa atong mga sakyanan
O ganyan ato sang siguradoon nga ang atong kuanta okay ta nga mo drive o ganyan roadworthy ang atong masakyanan ng motor nga gidala para dili ta makaperwisyo sa uban natong mga kaigsunan o at the same time luwas ta sa mga disgrasya o mga untoward incidents. So daghang salamat. Okay. Sa ngalan sa Cebu Press Club, sa ato Presidente Rumi Peñalosa, atong founding chairman Junilio Nino Padilla, kini si Boy Kagalitan. Pakikuban kaninyo hangtod sa sunod. Higayon. Okay, so daghang salamat sa atong mga panelists karon from the LTO atong si Hakam ni Pomoseno. Sir, thank you so much. And of course sa CCPO na si Lieutenant Colonel Attorney Jomar Medel. And of course, si Lieutenant Colonel Alan Rosario, atong mga kuya. So, kanatong tanan na adinhi, atong mga viewers, atong mga listeners, CCTN, sa Radio 1 Cebu, o sa atong mga sponsors, ilabi na sa dinhi sa atong venue, ang atong Miss You Bar Raja Hotel, dinhi sa Federal Media Circle. Ako na lang, ang inyong ubos ng alagad, Charles Vailoses. Kauban ni Paringboy Kagalitan, manamilit ka ninyo. Dahil salamat sa iyong pagpatalinghong ug way sa payan.